What's up guys? Andito ngayon tayo sa Tuba Benguet dito sa isang finished project ko using standing seam. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung tatlong bagay kung bakit standing seam yung ginamit namin, bakit dark color, at bakit textured. So, let's go! May 3 reason kung bakit standing seam yung ginamit namin dito. Yung unang reason is dahil doon sa complexity nitong design. So, every part nitong bahay, magkakaiba yung design or yung shape na ginamit. So, medyo irregular siya. Ngayon, itong standing seam kasi, ang requirement na slope nito is from 2 degrees to 90 degrees. Yung ibang roof panel kasi, ang minimum requirements nung iba is 15 degrees lang. So, hindi siya pwede sa mga low slope gaya nung andito, yung sa canopy natin. So, yun yung isang reason kung bakit standing seam. Para makuha natin yung kabuuan ng design. Kahit if full standing seam natin, okay lang. Kasi nga, kahit sobrang low slope na siya, wala kang magiging problema dun sa leak kasi secured. Ang ginamit kasi namin dito na klase ng standing seam is yung tinatawag na double locking or architectural type ng standing seam. Ngayon, yung architectural type na yan, gumagamit ng double locking. Ito, naka-double locking na ito. Una, nag-90 degrees, then 180 degrees. Dalawang beses na crimping tool. Crimping tool yung ginamit namin dito kasi naglagay din kami ng standing seam dito sa wall niya. Mas magaan kasi yung crimping tool tapos mas convenient gamitin compared doon sa crimping machine. Maganda yung crimping machine kapag gagamitin natin doon sa roof. Pero pag sa wall, mas prefer namin gamitin yung crimping tool. Yan. Architectural type ng standing seam. Ngayon, yung second reason kung bakit standing seam yung ginamit namin dito is yung mga regular na roof kasi like metal tile roof o di kaya yung rib type, expose yung mga screws nun. Ngayon, ang problema kasi dito sa Benguet, especially dito sa location ng bahay is halos or most of the time nagpa-fog o di kaya umuulan. So, laging may moisture. Ngayon, pag expose yung tech screw mo, kunwari, dito yung tech screw mo, kapag sa paglipas ng panahon, let's say months or years, pagka may butas na dyan, tapos na anuhan ng moisture, yan, unang kinakalawang kasi yung tech screw kaysa dito sa roofing. And pagka kinalawang yung tech screw, magkakaroon na dyan ng umaagos na kalawang, ganun ang pangit tignan. So yun yung iniiwasan natin. Kaya from roof to wall, standing seam yung ginamit namin, and naka-concealed kasi yung fastener nito. Gumamit kami ng clip lock dito, then tsaka namin finasten using Waffertex. Then tsaka namin crinimp ng 2 beses. Kaya ganyan yung niya, sturdy yan. So, yun yung second reason. Then, yung third reason is para masiro namin yung paggamit ng gutter. So, yan. From roof to wall, continuous na yan. So, wala na kaming ginamit na gutter. So, kapag umuulan, from dito sa roof na, dire-diretso na yan sa wall. And sa mga nagtatanong kung paano yung kantuhan or yung dugtong dito sa roof tsaka sa wall, ganyan po siya. So, meron dyang pasobra na 1/2 inch to 1 inch para may fold pababa itong ating nasa roof. Then, naglagay kami ng acrylic sealant dyan para yung kulay kasi nun is gray din. So, para magkaparehas ng kulay ng roof tsaka nitong sealant natin.
Then, dun sa dugtungan mismo, dun sa may bandang rib niya, ganyan yung itsura. Hanggang dyan na lang yung abot ng kamay ko. So, yun yung 3 reason kung bakit standing seam yung ginamit namin. Complexity ng design, yung maiwasan yung exposed text screws, and yung ma-minimize or ma-zero yung paggamit ng gutter. Kasi yung gutter, minsan, yun yung mahirap i-maintain. So, yan. Para low maintenance lang tayo. Then, punta naman tayo sa kulay nito. Kung bakit dark color yung ginamit namin. Kasi, most of the time, dito sa area ng Benguet is laging nagpa-fog o di kaya umuulan. So, exposed lahat tayo sa moisture. Ngayon, yung dark color kasi, nag-a-absorb yan ng heat. The darker the color, mas malaki yung ina-absorb na infrared radiation energy. Ngayon, kapag ka nasa mainit na lugar ka, hindi gaanong advisable or hindi talaga advisable ang dark color kasi iinit dun sa loob ng bahay mo. Pero dito sa bahay na ito, mas maganda kapag ka darker color para nami-maintain yung heat doon sa loob ng bahay. Pagkatama ng IR energy doon sa sa roof mo, yung UV rays niya na-absorb ng roof natin, then nagkakaroon ng heat transfer, pumapasok yung heat doon sa loob ng bahay to keep it warm. So, yun yung kagandahan nito pagka darker color. Kaya dito, ang buong bahay na ito, mostly black kahit dito sa sa baba. Dark color yung ginamit para ma-maintain yung cozy and warm feeling niya. Kaya din yung ginamit dito, mga wood planks para maganda yung niya, yung feeling dun sa loob. So, ang ganda ng na to. Ang ganda ng view dito. So, pagka nasa second level ka ng bahay, ganito yung magiging view mo. Tapos meron pang maliit na parang doon. Ano ba yan? Ilog. Diba? Tapos ganyan, no? Fog. Then, move on tayo doon sa pangatlong bagay kung bakit textured yung ginamit namin dito. So, kung makikita nyo naman yung area, napakaganda nitong bahay. So, kailangan din natin na magandang coating. Textured siya. Compare dun sa regular na pre-painted kasi, yung glossy, ito, yung finish niya, textured or wrinkled yung paint finish niya. So, nagbabago-bago yung kulay nito. Depende dun sa angle mo. So, mayroon ka mapapansin na light gray, shiny gray, at saka matte gray. So, ganyan siya. And then, hindi lang yun yung purpose nun. Kasi, tignan nyo naman, kapal ng fog, kahit anong materialis kasi na gamitin, mapag-glossy, stone-coated, or itong textured, prone yan sa lumot pagka ganito yung area mo na laging moist, na laging may hamog. So, ito, yung wrinkled paint finish niya or yung textured niya, kapag nag-build up yung lumot dito, hindi gaanong pansin. Kasi ang kulay ng lumot, minsan, green or di kaya yung black. So, parang lang siya, matatago niya yung dumi ng lumot. And, mas madali din siyang i-maintain compare sa concrete wall. Kasi ito, metal, i-scrub mo lang ng sponge, pwede mo matanggal yung mga lumot na na-build up.
So, yun yung reason kung bakit textured. And also, for aesthetic. Kaya, kaya textured. Kasi ang ganda ng bahay. Tapos, ang lalagay mo, glossy. Medyo hindi kasi gaanong, hindi pang luxury yung datingan ng glossy para sa akin. Mas okay pa rin tong matte finish or tong textured finish. Grabing lamig. Yan. So, ganyan yung kabuuan niya. So, yun yung tatlong bagay kung bakit standing seam yung ginamit namin, bakit dark color, at saka bakit textured finish. So, panoorin natin tong drone shot na kinuha ko kanina para mas ma-appreciate natin yung kabuuan nitong finished project or tong standing seam. Then, yung last na ano ko dito sa bahay, kasi ito yung pangalawang project ko using standing seam. So, hindi pa ako gaanong familiar dati kasi nag-start kami dito ng November 2023. Then, natapos kami by February, I think, or March. Medyo matagal kasi pahinto-hinto yung trabaho namin dito, yung pag-install namin. And may maraming mga revisions, may buwan na hindi kami nakagawa dito dahil sa mga revisions and mga kulang na materyales. Ngayon, nung time kasi na nakita ko tong plano na to, medyo nagdalawang isip ako kasi nga complex masyado yung design and wala talagang kasi maraming din dito, maraming hindi nagamit na mga bended accessories kasi nag-standard kami nung iba, pero dahil sa mga revisions, so ni-revent na lang namin yung ibang bended accessories para magamit dito. So yun yung isang naging ko din dati kung itutuloy ko ba tong project na to or hindi. Pero na-realize ko yung complexity nitong design ni architect. Once na i-accept mo pala na yung irregularities ng isang bagay, ma-appreciate mo siya pagka nakita mo na yung output. Parang sana lang din natin yan Parang sa sarili mo lang din yan na if you just accept and embrace the irregularities in yourself, that's the moment you start seeing the beauty in you. So, yun. Hanggang dito na lang tong vlog na to. So, this is my mission to give you a useful roofing information. And if you want to support me on that mission, please do subscribe and share it to your friends. So, till next time, keep hustling!